Okay, so good evening. Sa balik taog live kay ang ato ang kaatbang karon nga mag-discuss is wala do sa kasulod ganiha or dili sa kabalo makasulod. So gi video call na to siya balik. Tudloan na to asa siya dapita makasulod. So ato na ning pasudlo ni si Shoko. Dili man pud siya ma-search dire. Kini Mervin Shoko. Ano dili mo po siya ma-search pa? Mervin Shoko. Ali bro, sulod na bro. Mervin Shoko bro. Kini nana. Ay sorry bro. Ano Renibik na lahi ang akong kadiskusyon karon. So, unya na lang siguro. Unya na lang siguro. Nya kahuman aning atong kaistorya karon. Saan eh? Apil ko. Unya na lang. Dili man po kung makakuan ba. Mervin. Pasudlo na nato na siya. Kumusta bro, Renibik? Naaman kay Alpan, Omega, pabor jud ka sa SD na matuod na iglesia. Di man abot pasabot bro nga natay Alpan Omega. Tinuod na siya na kay Alpan Omega. Napakayuban nga mga 20 box. Pero wala na pasabot nga dool ta diha or pabor ta sa kining simbahang SD. No, lato-lato na to tong kaatbang karon si Mervin Shoko. Kay ang topic namo comparative study lang ni siya, no to debate kay kining si Mervin Shoko maayo man makigistorya. No, maayo makigistorya. Kanang mga maayo nga makigistorya buotan na ay good manner. Dili na kinahanglan debatihon. Kinahanglan ana diskusyon, maayong pagdiskusyon, maayong pakig-istorya, ana lang na siya. Dili pareha sa uban yung mga tao nga mamersonal ba. Onya bro, pamatud-an ako 70 Adventist gihapon ka, sugot ka. Uy, kuyawa na no. Onya na lang, nya guman sa among diskusyon. Kini iya atong patug-anon. Ano? Uy. Sa unsa man dili man kabalo si Shoko mo sulod. Di kabalo si Shoko mo sulod sa ato ang live. Bro Shoko, ambot lang anong dili ni sa kabalo mo sulod sa atong live. So good evening sa tanan nga tanaw sa atong live karon gabi eh. Dili makasulod ba si Mervin Shoko? Kung wala, delegate po na maka-discussion aning si Mervin Shoko. Kay ganiha, nag-chat-chat may ingon man siya nga angkon-angkon man mo nga simbahang Katoliko. So na gihagad na lang nato o kining comparative study na lang. Di po ko ganan makigdebate ani niya kay maayo man pod. Unya kung debatihaw nimo basi mawala ang kamaayo ba. May gani bro, di ka pareha ni nga po nga murag giyawaan basta iyaha po to bro Ronald, may gabi iyaha po to bro Ronald Montalba. Iyaha po tong pamaagi. Unya lahi-lahi man og mga pamaagi pod ang mga tao, so kung ana ilang pamaagi, so dahil lang na sila.
Nya kapoy manggod po sige og kanang personal ba, kanang sige og personal ta sa tao. Lisod kay na siya mabuta panahon niya makita-kita, so lain kayo ang lain kaayo sa paminaw. So naa may mga tao nga kusog kay personal sa ko usahay makabalik bi ako personal po. Asa naman si Soko man? Discussion ta. Ana na lang bro Renibek, kung dili kasulod si Mervin Soko, ikaw na lang stand sa iyahang side. Ay na lang ng personal nako. Ay na lang ng personal nako kay personal man na. Pamatud-an nimo nga ako 70 at 20 sigapon. Pangit na nga kuan, ako imong pamatud-an. Asa naman to si Mervin Soko man? So unsa man bro Renibik, di man yung kasulod si bro Soko, ikaw na lang. Kita mangguro ka ana, way problema ha. Sige sulod pag request. Sumala sa Biblia og referensya. Kana na lang comparative study ta. Kao na kag baboy, bisag dili ko mo kao ng baboy bro kay mamaak man gud na. So no, di gyapon ko kaog baboy kay mamaak man ang baboy bro. May lang untag karne. Ya kay kung paakon nimo kaon nimo baboy ya, paakon pa ka sa baboy, mo pinakay mo lupig pa ka sa baboy. Sulod na lang bro, Renibek kay kana na lang nga topic. Ay, good evening Pastor Sakiko. So sulod bro Renibek kung ikaw gusto makiguan sa ako kay para mahuman ni ato ang live karne kaon nakaadili pod. Bisag di ko mo kaon og karne sa baboy bro, wala nagpasabot nga dili solido atong pagtuo. Sige. Nag-request. Sige, invite na to ni. Okay bro, i-accept bro Renibek. I-accept para magsugod ta. Kay wala man dili kasulod si kuan si Mervin Soko. Di kasulod si Mervin Soko sa atong live. Ya, ikaw gusto makagkuan. Ay lang ang personal nako. Kanang ino nimo nga pamatudan nimo ako ang personal nga SDA gihapon dili ko mo paano na. Ana. Hello bro, good evening bro. Yung gabi. Gapa ni nga klase nga discussion no, comparative ba. We're not talking about debate here. So ari bro, wait lang bro ha, ipasulod try na to og sulod si Mervin Soko kay basi malain pud siya sa kuan ba kami magunagkuan Sige po. Ganahin pa ni mga program brother. Okay, gituyo na ko na siya bro kay kini si Mervin Soko maayo man gud makigistorya niya, lain pod niya. Magdebate lang ba. So, comparative study na lang ta, pamatudi mo simbahan, pamatudan po na ko akong simbahan, ana lang. Sige. Pasudlon pag request bro Mervin. Pag request na ay tao diha nga naa ko ito nga ni brother Jason. Ay bro, Mag-stand ko Adventist. yes, na. Sige. Kung ka mo kuan bro, sumala sa caption, sumala sa Biblia o referensya, ibig sabihin, ang ato ang pag-confirm sa Biblia, mag-confirm yun na siya sa history. Ano ra na siya kadali? Yeah. Namin na ba? Kung saan man pag-request kuan man? Kung saan man pag-request ni kinsa man ni Mervin Soko ba? Adventist na siya. Yung Adventist na siya. Stay na siya. Mayo ni. Kay kung dili gud sa kasulod, kita na lang para Kita na lang. Namin na lang.
comparative learning between the Catholic and Seventh Adventist. Unya na ay mga question and answer bro, pwede ka mangutanas, ako mangutana ko sa imo ha. Mura lang gyapon siya og setting sa debate pero comparative study rin siya. Na interrogation, na presentation. Unya avoid lang nato atong personal kay kung ma-personal ka sa kuha, balikan pud kag personal. Ana ra na kadali. Ayo. Tinang bato kang pandisyon nga kuan. Malunggay. Dili ban karon bro, Granada may ibalik karon bro. Gira biya karon. Bisan RPG pa na. Bumbahan na kay. Mama ni ato ulatan ba away ang tanan para Jesus. Sama na start ta karon bro. Sugdan na to bro. Okay, so good evening to everyone. Salamat sa inyong pagtanaw sa atong live. Actually, dili ta pwede mag-live. Madalang lang ta mag-live ang higala mga igsoon kay gihimo nako na siya nga live kay naaman tay ka-discussion karon maayo nga tawo, so dili na to pwede i-debate. I-comparative study lang nato ni siya, pero wala man siya, di man siya kasulod. So, si Brother Renivik na lang ang ning mura og ning puli. So karon gabi dili ni siya debate, no to debate ni siya, walay personalay. Unya hisgot lang ni siya kung ang imuhang simbahan tinuod, no ipamatud-an nimo, pamatud-an ako og naatay interrogation pagkahuman sa presentation. Okay bro, Renivik, pwede ba nga ikaw mag-pray para sa atong pagsugod? Okay, so on behalf of Sunlight, I would like to express my gratitude to Brother Jason and to the followers of Brother Jesus and mga sayer. Thank you. So let us pray. Our most gracious, kind and heavenly Father, the Creator, the vast universe, the owner of our life, we would like to invite your presence tonight in this kind of comparative study. It's not all about debate, but it's all about friendly discussion with my beloved friend Jeslam. This evening, we would like to invite the Holy Spirit to give us the wisdom comes from yours to explain and to divide the truth na ang mga tao dili manipig sa mga discussion. Inaagi sa mga kahog sa blind spot mga kapaturan. Dili tungod sa encyclopedia o mga references na among ihatag kundi pinaagi sa Bible nga mao ang truth. Thank you God for answering our prayer with our humble hearts. I pray. Okay, no, so salamat sa prayer bro. No, so ako sa ning i-shoutout ning ato mga viewers, no. Good evening sa tanan nga nagatan-aw na ay mga pastor nga nagtan-aw. So good evening sa inyo ha, sa tanan nga mga kailapod, tanan nga mga friends sa Facebook. No, wala na to nagihimo para sa pagpasikat. No, kay gani wala ko nagbuhat page para mag-monetize uban pa. So nahitabo ni siya kay naami discussion pero wala man siya, so si Brother Renivik na lang ang ningpuli. Okay, so ako una magpamatuod bro, sumala sa ato ang team is pamatud-an ko sumala sa Mateo 16:18 nga ang simbahang Katoliko ang tinukod sa atong Ginoo sumala sa Biblia og referensya. So kinahanglan gyud na siya og reference kay sumala pagali sa tudlo sa SDA ang Biblia og ang history is unity na siya, no. Dili nimo na pwede kining kining imong kontrahon kay daghan og mga pastor gaingon nga ang Bible og ang history is unity. No, mo gali ang SDA nagatudlo sa prophecy, connected siya sa history mo na nga karon magpamatuod ko nga ang akong simbahan tinukod sa tong Ginoo sumala sa Biblia og kining referensya. Usa ka teksto nga nag-ingon sa Biblia diha sa Mateo 16:18 mao mo gini pinaka-common nga ginagamit labi na sa debate, discussion og theological study mahitungod sa panahon ni Kristo nga siya ning istorya na gyud nga naa siya pagatukuron nga simbahan, no?
So basin magduda ni atong higala nga giunsa man ni pag-study sa sa simbahang Katoliko o giunsa man nila pag-claim. So magaling atong pamatud-an karon o giunsa pagtuon o giunsa pag-claim sa simbahang Katoliko. So ikaw po magpamatuod sa imuhang simbahan. Sumala diri sa Mateo 16:18. I tell you, diri sa kining Common English Bible. Bible ni siya sa giprint sa United Methodist Church. Pero parihar gyapon ni sa King James. Ingon diha, I tell you, Matthew 16:18, I tell you that you are Peter, and I build my church on this rock. The gates of the underworld won't be able to stand against it. Sumala ni Kristo, I build my church. So ingon na I will build, it is a future, no? Declarative future nga tukuron gyud sa ato ang Ginoo. Bisag declarative future ni siya, dili pwede nga ang ato ang pagsabot nga kung future declaration ni siya nga ang atong pagsabot nga si Kristo sa future pa sa maghimo, no. Kundili kining future nga declaration sa atong Ginoo nahitabo na ni siya. No, kay dili pwede nga si Kristo sa ulahi pa magbuhat og simbahan. Sumala ni Kristo, I build my church. Ug sumala pa dire sa usa ka libro nga dili libro sa simbahang Katoliko. Kining ginatawag nga Introduction to World Religious and Belief System. Dire sa page 97 kung ako masayop. Nga ang si Kristo adunay tinukod nga simbahan o kini nga simbahan gikan kang Peter adunay successor nga mga bishop of Rome. Atong basahon. Kay kini siya nga pagtuon pamatud-an sa Biblia og sa referensya og kinahanglan mahimo nga unity ang atong pagpamatuod kay kung dili mahimong unity ang atong pagpamatuod usa na siya kabakak nga pagpamatuod. Mao na nga kining atong pagpamatuod karong gabi una usa kini kapag pamatuod niya ang simbahang Katoliko tinukod yod sa ato ang Ginoong Hesukristo. Ara, page 79. Ecumenism is based on three principles which state that Christ established the church. Sumala aning libro ha. Ingon dire, Christ established the church and the apostles and their successors, whose head became Peter and his successor, the Bishop of Rome. Since the first century, there have been division in Christianity, but many persons now separated from visible unity with the successors of the apostles and under Peter are nevertheless Christians who possess more or less the fullness of grace available in the Roman Catholic Church. So ibig sabihin, ang Mateo 16:18, ingon diri I will build my church. Ug sumala ani nga history, Introduction to World Religious and Belief System, nga Christ established the church o kini nga church Roman Catholic Church. So ibig sabihin, kini di ay magpamatuod or mo-claim ta ni Mateo 16:18, kinahanglan makita ni siya sa history kay dili man na pwede nga moingon ta nga oy ang among simbahan tinukod aning diri sa Mateo 16:18 pero panahon sa 1863 diha pa nahimugso. Kabalo ko nga ang Seventh Adventist pagkahuman sa Great Disappointment na ay tulo ka grupo nga nahitabo. Isa sa grupo ani silang Mrs. Ellen White. Ug sumala pagali sa libro or Bible sa Seventh Adventist sa 1863. Kuha ko masayop. 1863 or 1860 ang pangalang Seventh Adventist diha pa naadap. Ug pagkaabot sa 1863 diha pa na-organize ang Seventh Adventist General Conference. Ako masahon. Kay kini siya comparative study ni siya og kinahanglan pamatud-an sa referensya og Biblia. No? Dire sa kining Bible sa Seventh Adventist ug naapay logo sa Seventh Adventist kining ilahang how the Seventh Adventist
develop. Tuwa ko masayop. Kining paano na develop ang simbahang Seventh-day Adventist. Okay, ako maning gibasa. Ug sa diin sa pagka-develop pagani sa Seventh Adventist, diha na maligya ang Seventh Adventist og doktrina usa ka pamaagi sa ilahang paglago sa ilahang ministry. Sumala sa ilahang libro o sumala sa ilahang Bible. Kalimot ko asa to dapita. Basta na dire. Kung mangutana ang atong higala igsoon, basahon na to. Isa pa gyud sa pagpamatuod niini, isa ka bersikulo, duha ka pamatuod. Isa ka sa mga pamatuod niini, kining libro sa kining ang ating daigdig, kasaysayan ng pagsulong pag-uugnay. Ug ingon dire, the first Christian. Atong basahon ingon dire, ang kasaysayan ng banal na imperyong Romano ay kaakibat ng pagyabong ng simbahang Katoliko. Ang simbahang Katoliko ay isa sa mga sangay ng Kristyanismo, ang relihiyong itinatag ni Hesukristo noong unang siglo. So usa ka bersikulo, duha ka pamatuod nga ang simbahang Katoliko tinukod sa atong Ginoo sumala sa referensya. No? Basi moingon siya nga referensya ra man na. No, ibig sabihin na atay pamatuod nga ang simbahang Katoliko tinukod sa atong Ginoo connected to the Bible. Kay basi moingon ni ang atong kaatbang karon or nagpamatuod sing simbahan nga dili mabasa sa Biblia. Kung mangita ka na ay litra por litra pero di na to nagamiton kay kung magtuon magutag kana bitong pinakalalom gyud nga theological study or kining scripture to scripture, mas nindot nga pangitaon nimo ang essence, pangitaon nimo kung unsa ang ginapasabot. So ingon diri, I will build my church on this rock. O isa sa pamatuod kining libro sa unang ang simbahang Katoliko ay isa sa mga sangay ng Kristyanismo, ang relihiyong itinatag ni Hesukristo noong unang siglo. Isa pa gyud sa pagpamatuod nga ang iyang giingnan ani mao si Pedro nga sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang susi gihatag kang Pedro ug ang pangutana. Unsa nga pamaagi nga si Pedro naka-build og church, no? Si Kristo nag-build og church. Ug kining ang iyahang apostoles mao ang nakining nagmisyon sa mga tao ug nagbilib kang Jesus Christ o nagtuo kang Jesus Christ is a part of building the Church of Christ. No? Kaya ang katawhan, ingon diya sa Mateo 16, ang Greek is call out. Kinsa man na, mga tao. O mabilong sa simbahan sa Ginoo. Kinsa man ang isuwan aya? Si Apostol Pedro. Ug sumala diri sa libro. Nga ingon diri, Frontiers, Vertex in World History. Nga si Peter, ang iyang center of the ministry is the Rome. Og sumala dire sa kining libro nga referensya Smith Bible Dictionary nga nagaingon nga si Peter ang iyahang ministry dito sa Rome. Og sumala sa Biblia sa kining The Living Bible nga si Peter ingon diha the church here in Rome. Sa dihang nagsulat si Pedro sa unang Pedro didto siya sa lugar sa Rome. Nabatay pamatuod ana naa. Sumala diri sa libro, ingon diri sa libro sa page 804 sa libro sa Smith Bible Dictionary nga nagaingon Simon Peter Rock, Peter, a missionary among the Jews as far as Babylon and Rome. Ug ingon sa Bible, sa The Living Bible nga church here in Rome, no? Ibig sabihin si Peter nakaadto sa Roma. Usapay pamatuon na. Diri sa libro sa The Lion Handbook ug libro kini ug ang author niini mga scholar ug mga theologian. Ug sumala diri sa ilahang gisulat sa 1 Peter chapter 3 verse 4 chapter 5 verse 13. Probably a code name for Rome. See Revelation chapter 17. No, ang 1 Peter chapter 5 verse 13 ang sumala sa mga libro sa scholar, Roma na siya. O si Pedro nga giingnan sa Ginoo nga niining batong pagatuguron ko ang akong iglesia og gitagaan og susi
mao ang nakaadto sa Rome og si Peter ang iyang center of his ministry didto sa Roma. So isa lang na, duha lang nakapamatuod. Duha pa nakapamatuod nga ang simbahang Katoliko legitimate nga makita sa history ug sa Biblia. No, kay basi mangutanan ni nga nganong ang pangalang Katoliko diha raman sa 110 na create, no? Wala man na mga higala mga igsoon ang pangalan dili ko mo pasabot nga diha pagipangalan diha pa nag-exist. Pareha gud sa Pilipinas ba? Pilipinas dili man ingani ang pangalan sa una. Dili ingani. Pero nagpasabot mga sa diha nga gipangalan nga Pilipinas diha pa nag-exist ang lugar or ang country nga Philippines, no. So ingana po na ang simbahang Katoliko para ma-distinguish kung kinsa nga tinuod nga simbahan ang panahona gipanganlan og Katoliko. Catholic, ibig sabihin universal. No? Nganong nahimo nga Roman. Tungod kay ang Rome mao ang nahimong center of ministry ni Peter. Babasa na siya sa history. Ingon dre, the Pope or Father, the Latin word Papa is the head of the church in Rome. Ingon dre, the Bishop of Rome became the head, Rome being the center of St. Peter's ministry. Babasa dire sa frontiers. Kung si Peter nagministry dito sa Rome, unsa man ang iyang ministry? Christianity. O unsa pod nga simbahan ang mag-create or matukod dito? Or mahimong congregation sa mga tao? Simbahang Katoliko. Kay sumala dire, the Pope or Father, the Latin word Papa is the head of the church in Rome. The Bishop of Rome became the head, Rome being the center of St. Peter's ministry. So ibig sabihin, sapat nga ang Biblia o ang referensya magtugma. Maliban na lang kung dili magtugma. No, pamatudan ni imong simbahan nya pag-abot sa history dili makita. So invalido ang pagpamatuod. No, so taas-taas naman ang ato ang time. No, pwede na mangutana ang ato ang kaatbang or kining negatibo or atong kwan ay isa sa magpamatuod sa simbahan. Pwede ka mangutana, bro. Mga pila ka pangutana, so pagkauman mo sa imong pangutana, mag-present na pug ka sa imuhang simbahan, mangutana na pug ko. Ana lang sini proseso. Bro, Renebek. Naamig ka ng imong pagpamatuod, bro ba? Naamig ka ba? Naamig ba? Yes. So pwede na ka mangutana. Effort no sa imong sa imong pagpamatuod na nag-echo man. Base sa imong na, bro. Wala nag-echo dire, bro. Okay. Kabulog ka, bro nga. Ang ako isulti karon nga stand. Stand ni mo sa una. Pareha tag-stand karon. Akong isulti ni mo sa una. Dili ka mag-stand. Pagsabot sa akong isulti. Tama? Sige, bro, mangutana na ka. Kung pangutana na una. Kanang imong ingon sa Matthew 16:18. Nga Katoliko nga disya simbahan. Kamo gid naglimaan mo. Unsa gid ang kamatuoran kamo? Unsa mo evidence gid nimo nga Katoliko na simbahan. Okay, so tubago na nako. Okay, so salamat sa pangutana, bro. Nindot kayo mo pangutana. Og dali ra pug kay sa tubagon. Gipresenta nako ganiha, gikot nako ang Mateo 16:18 og reference, no? Ingon diri sa referensya, ang simbahang Katoliko ay isa sa mga sangay ng Kristyanismo, ang relihiyong itinatag ni Jesucristo noong unang siglo AD. Kini sa nga libro, dili ni siya libro sa Katoliko. Isa pa gyud, page 79, para duha ka pamatuod ato, kay duha or tulo magpamatuod, tinuod na siya. No, akong basahon. Christ established the church. O kini nga church, Roman Catholic Church. So napamatud-an na to, bro, og dali ra kay siya nga natubag na to. Mateo 16:18 ug ang pamatuod duha ka buok referensya. So next question, bro. Amen. So
Yung nung Yung nga tungod nung nga matubag na Roman Catholic yun. na Roman Catholic yun. Yes. So, So, kay, I I know gid sa sa Catholic nga Catholic na nagatudlo sa nagatudlo sa kamatuoran sa inyong stand. But But kini akong kini akong pamangkot. Kini ba nga Kini ba nga pag-stand mo pag-stand sa mo Roman sa Roman Catholic, Catholic? hindi ba ni Hindi ba ni pangkalibutan pangkalibutan ng ng iglesia? iglesia? Yes or no? Yes or no? Categorical. Categorical. No. Nganong dili man No, No, sige, pangalibutanon. sige, explain. Tungod kay si Kristo man ang nagtukod. So kung dili si Kristo ang nagtukod ani, so nagpamatuod kog pangkalibutanon. Pero kay si Kristo man ang nagtukod ini, so pang Dios na siya. No, kay sumala sa Biblia, duha man ka klase ka tawo, dautan og maayo. No, nag-alagad o wala nag-alagad. So kung wala ko nag-alagad sa akong Ginoo karon o wala ko nagpasakop ng simbahan ha, so di na ko ni pamatud-an nga iya sa Ginoo. Pero kay iya magina sa Ginoo ug masabtan nato sa Biblia, no? Nga iya sa Ginoo tinukod sa tong buhi nga Dios. So, pang Dios no ni siya ug dili pang kalibutanon. Ambot lang kung ang imong simbahan pang Dios nun pug ka. So next question, bro. Okay. I-explain man natin I-explain man ni natin ni Gron. Pamangkot na Pamangkot ako na po. kay para Kay ma-sure para ko ma-sure ko pa pa nga nga na nagkita kita ba yung iglesia karon. nga hindi Hindi kita kita sa pangkalibutan ng pagkalibutan iglesia ng nga hindi iglesia ka nga hindi ka magmahay magmahay. at At the end, kayo magkinabuhi. Okay, bro, di No. ko magpahayan. Salamat sa pag Kung magtanaw ka og tao, bro, basin ang imong ikumpara ang tao sa sulod, moingon lang ko sa imo nga ilang nagtanawa. Kay kung imong tan-awon sa sulod, basin mapareho lang da nga ang Seventh Adventist perting daghana og bugoy. Pero di lang nato naisigutan. No? Di lang nato naisigutan ang mga question personal naman eh. basta kini nga simbahan nga akong ipamatud-an ang doktrina or kining pamatuod. Mao ni akong i-probe sa imo ha. Okay, sige. Okay, sige. Thank you. Question. Nagkuhan mga Nagkaroon question. mga So, question. So, muna akong naisip naisip ko ko question ba? Kay mo na Kay akong mo na connection akong sa connection sa pagtanaw ka ng pagtanaw Seventh Adventist. So next question. Isip nga Roman Catholic na karon. Are you confident enough nga makahambal ka sa imong kagalingon nga you are keeping the commandments of God in Roman Catholic? Yes or no? Categorical gyapon. Pakibalik sa imong pangutana. Ang yan ni bro, pag human imong pangutana, i-mute imong kuan. For example, ako di ko mo istorya, i-mute na ko. Pag human ka mangutana, i-mute na po, kaya ako na po imukan para dili iko ba. So ibalik imong pangutana, bro, Sige, mag-mute sige, ka, ibalik imong pangutana. Okay, kay kuan man na i-define man na to karon ang character ani nga church ba sa Catholic and sa Seventh Adventist. Ang akong pangutana, are you confident enough to say that in Roman Catholic nag-keep gid ka sa sugo sa Ginoo? Depende sa imo kung ano nga sugo, basta kabalo ka ang imong atbang Seventh Adventist prior kami sa Ten Commandments. Do you keep the Ten Commandments or the sugos ni Jesus Christ? Yes or no? Yes, ang simbahang Katoliko gakip sa Ten Commandment. Pero dili sama sa mga Hudiyo kapag pagkip. Yan naman. Kaya ang Sabat diha, Brad Renebek, kung imong tan-aw naay giingon ang Ginoo diha, kay gitagaan ko kamog adlaw ipapahulay tungod kay gikan kamo sa Ehipto. Pag amot na po si Christian, Brad, ang mga Christian gilawas sa Ginoo sama sa Ehipto, gikan sa sala, paingon didto o gibuntong sa Ginoo ang sala. O gitagaan tag-adlaw ipapahulay nga dili adlaw Sabado nga ikapito sama sa mga Hudiyo. So ang simbahang Katoliko gakip. Sumala gali diri sa kining katekism o Catholic Church na 15th century gikip ang Ten Commandment hangtod karon easy to use og pag-memorize ang Ten Commandment. Sumala diri sa CCC Ingondrio. In the 15th century, no, the catechism of the church have often expanded Christian morality by following the order of the Ten Commandments. Kasunod ang simbahan og Ten Commandments. Ako kasunod og Ten Commandments, pero dili sama sa mga Hudiyo. So next question. Sakto lang imong gibasa. Apan ang nagsunod murag apiki ba. Okay, next question. Comment to pero ayon na pagkuan, ayon na pag reaction. Next question. You are admitted in yourself
nga nag-keep kag 10 commandments? Pangutana. Nausab nga commandments or original nga commandments nga gikan gyud sa prinsipyo sa langit nga mao ang 10 commandments? Mao ang pangutana Ang nako. pangutanan ako. Unsa to na usab ang prinsipyo o ang Ten Commandments? No, no. The question My is, kay question you admit, gibasa nimo ang imong nga referensya nga 10 commandments kit ang gikip ninyo, gisunod ninyo. Ang akong pamangkotana, ang pamangkot nako, ang pangutanan nako, kanang pagkip nimo sa 10 commandments, walay na usab ana or giusab na nga 10 commandments nga mao ang stand sa Roman Catholic ug may ara ko ebidensya ana sa pagpamatuod. Ang akong punto, gikip nimo ang nausab nga commandments or original nga commandments nga may prinsipyo nga gikan gyud sa Ginoo? Okay, gikip na ko ang original. Kay sumala Original, sa 70. original. Nagtubag na ko. Gikip na ko ang original nga mao ang commandment sa Ginoo nga Sabat. Apan dili ang ikapito. Kay ang early Christian wala naman nagakip sa Sabat nga kanang ikapito. Kay sumala sa Adventist, sa inyuhaning kuanha, sa inyuhaning Seventh Adventist doctrine, 27 fundamental beliefs, the true Christian did not keep, o the true Christian, kung sa Bisaya pa na siya, wala ko'y atong 17 Adventist, 27 fundamental beliefs, kaya nabasa na ko, nga ang true Christian, wala na yun nagakip sa Sabat o Saturday. Nasa inyong 27 fundamental beliefs. Wala lang ko ana. So naa diha sa 27 fundamental beliefs, the true Christian wala na nagakip sa Sabat nga Saturday. Mo na nga ako nagakip ko sa old commandment of God pero dili kanang ikapito, kundi ang katong Sabat akong gikip. So next question. Kay hapit ako na Okay, pimutang okay. na present ka karon. Lingaw ni bay kay original man nga 10 commandments ka. Naman kay timeless truth ya, no? No, naman kay Naman kay kuano. timeless truth. Kabalo gid ka Kabalo sa ka kay sa liman liman man ka sa bagan ka. paganga. Ay lang Nagamit nag-apil lang. lagi mo ng- Nagamit mo ng Liman. usap. Bro, Renibig. Ay na lang nag-apil lang. Mga liman o sa panada. No, wala. Ay nag-apil lang. Gusto ka, Okay. pangutan Okay. lang sa Yeah. kanang mga Yeah. libro. Okay, apo. Sige po. Sige. Salamat, no? So, So, kasi alam ko naman na alam mo na sa stand ng Adventist, naniniwala tayo na ang isa ang Roman Catholic na nag-change ng law. Alam mo yan, brother. So, yun, no? Yun yung mga tanong ko. May naman para limanin. So wala na kayo lingaw pangutana. Lingaw. Wala na kayo pangutana. May question May ako, question ako pero ganahan ko ganahan ko nga mag-stand ako. magstans ako. Sige. So, Para, Lingaw ba? okay. So, sa ulit mga higala mga isuon, may gabi so karon time na po ni Brother Renibig sa iyong pagpamatuod sa iyong simbahan. Comparative study rin siya na ay mga question na personal. So, mo stand si Brother Renibig nga ang Mateo 16:18 pamatudan niya ang Seventh-day Adventist tinukod sa atong Ginoo sumala sa Biblia og referensya. Sige, go on, Brother Renibig. Salamat, Brother Jason, no? A former Seventh-day Adventist, member of Adventist Guild. Muna nga, kabulo siya sa akong stand ba? Dili po ni siya bias, kay kining si Brother Jason, amigo kayo na ako ni. No, kanang nagtuon gid siya sa deeply of theology of Roman Catholic. So makaingon ko ba nga nami din siya ng discussion, and it's a great privilege for me to share also my knowledge, no? Di man ta nakagraduate yun og theology pero may ara po ta nabalan gamay lang kay the only capacity nga ma-share nato mga katuran kanang gamay ra pod, no? But the Holy Spirit will help us to kuan ba kanang mailang gyud nato ang tinuod kay mura man bulawan ba ang bulawan nga piki mailan po nimo pero mailan gyud nimo ang tinuod, no? Actually ang tema no nga gihatag sa atong higala nga si Father Jason in the context of Matthew 16 verse 18, in which in fact, no, kung uyon ang ginako pero wamo koy mahimo kay murag misukol naman ko ani, murag mikupot naman ko sa gitawag nga defending the faith of Adventists in Matthew 16:18. Mas nakastand ba ta to defend that in Matthew 16:18 70 Adventists yung tunay na may character, mapamatud-an sa Biblia na 70 Adventist ito?
So, tingnan natin, no? So, kasi mga kapatid, no, kung titingnan natin talaga yung history and yung pillars or yung foundation ng Seventh-day Adventist, kung titingnan mo, mag-aral ka ng East Day History, no? Mag-aral ka ng pillars or the distinctive doctrine of the Seventh-day Adventist. Para nami, para walay gitawag ba nga bias, walay gitawag nga libog, kay ang mga taong libog, mo to mga taong wa gid kasabot sa balaang kasulatan, pero kita kay nagapangayo man ta before we enter of this kind of discussion comparative naman ni. So hindi man ko debater gyud, po nakaseminar ko gamay, pero hindi man ni siya kanang watas anay og kaalam, pero makastand ta pinaagi sa tabang sa Ginoo. So tingnan natin, no, ang Seventh-day Adventist sa Matthew 16 verse 18 kasi napakalinaw ba yung rock dyan is sa Jesus Christ, di ba? I will in this Matthew 16, upon this rock I will build my, no, yung character dyan si Peter, no, si Jesus the rock. So kung titingnan natin yung foundation ng Seventh-day Adventist, hindi ta, no? You know, Seventh-day Adventist, lahat ng nakikinig ngayon, a Church of Adventists or the Seventh-day Adventist is a prophetic church rin, that we can conclude also na tayo ay tunay na simbahan ni Jesus Christ. Kasi we can also debate about Ellen G. White na siya yung founder ng simbahan. Pero kung titingnan natin, ang Seventh-day Adventist ay ng katotohanan, no? Nagtuturo ng katotohanan. Then kung tingnan natin yung history, ang Seventh-day Adventist ay kagaya ng original na mga people of God, no? 538 to 1798. Alam yan ni Brother Jason, no? Tapos ang 1798. And ito rin ay kaangay sang original, mga kapatid. Anong original? Yeah, apostolic. Kung ano yung karakter ng Apostle Paul, kung ano yung karakter ng mga disipulo ni Jesus Christ, yun din ay karakter ng present Seventh-day Adventist members of the church. At kapag tingnan natin, mga kapatid, hindi naman natin mababasa na Catholic Church o Seventh-day Adventist yung makita natin sa context ng Matthew 16:18. Ang claim na pataka nag-claim ba, hantod naging palasi, butang-butang na lang, nga mo ni ang mga pangalan, mga katuran. Pero, kung tingnan natin, mga kapatid, no? Ang Seventh-day Adventist ay nagbabantay talaga ng utos ng Panginoon. At we can say to ourselves that we are proud Seventh-day Adventists because here is the patience of the saints. Sabi ng Revelation 14:12, here is the patience of the saints, those who keep the commandments of God and have the same faith of Jesus. No. Kaya tingnan natin ba kung tutukan ang Seventh-day Adventist, mga kapatid, makaingon ka ba nga panglasing yung simbahan? Dili ni pangkalaglagan ba kay dapat careful ta ba, di ba? Careful ta sa pagpili sa atong gisakyan nga bangka, no? The church, mga kapatid. And you know, isa sa mga tanda ng matuod ng iglesia or and direct naman sa Seventh-day Adventist, kami po ay nagtuturo, no? Sa tinatawag natin balita sa mayong panglawas, no? Kaya kami lang yung simbahan na nagtuturo na bawal yung baboy. Actually, to clear this statement ba, walang utos ang Seventh-day Adventist na hindi tayo kakain ng ganun. Kundi ang Seventh-day Adventist ay tumutupad lamang faithfully, diligently, obey what is the Lord's command in the principle of the government of heaven, mga kapatid. So, kaya, masasabi ko, no? Kasi Adventist ako, hindi ako papanig sa Katoliko kasi galing na ako sa ganyan, I can conclude na ang Seventh-day Adventist ay yun yung tinutukoy ng Matthew 16:18 that upon this rock, Seventh-day Adventist will be established or mag-exist, mga kapatid, no? Kasi kung titingnan natin, hindi naman pangalan yung concern dyan, kundi yung character at yung sign na ikaw ay nasa tunay talaga ng simbahan ni Jesus Christ. Alam ni Brother Jason yung custom ni Jesus Christ. Dapat kasi kung si Jesus Christ yung ating founder, kasi kung i-search mo din sa Google, sino yung Catholic Church, ang lalabas si Jesus Christ, pero hindi naman ganyan, no? No? Pero kung titingnan mo yung point ko ba,
yung mangga, yung punong mangga, hindi dapat mamunga og santol. Kay kung mamunga nagsantol, hindi na siya mangga. Nga pure nga mangga, kundi mantol na, mantol ba? Kay ang bunga sa mangga, santol, murag katawan ng proteinood ba? Kundi kung si Jesus Christ, ang custom niya, Sabado po lang magsimba, mag-follower ni Jesus. That's why we call Christian, because Christian follow the custom of Jesus Christ. Mga kapatid, may ara mga bugat ring nga statement ba, from Catholic ba? Ewan ko kung matanggap to ni Brother Jason, kasi alam ko naman, tanggap niya nga, kasi Adventist siya dati, no? Ganun ba? So, ito, kung hindi mo ito alam, Brother Jason, I will share to you. Saint Catherine Catholic Church Sentinel, May 21, 1995. Hambal dito. Ang mga tao nga nagapanguna-huna nga ang kasulatan, referring the Bible alone, kasi hindi pwede maging tradition of truth, puro tradisyon. No, kung mag-question ako about sa mga doctrine ng Catholic, kang Brother Jason, baka hindi makasan ba? Muna nga, ang mga tao nga nagapanguna nga, ang according sa Catholic saint na ni Catherine, Saint Catherine Catholic Church Sentinel, May 21, 1995. So kung gusto mong pangayoon ni bro, siya na karon. Ang mga tao nga nagapanguna nga ang kasulatan mangin amo lang may pagbulutan. Kung hangpon gid mangin isa ka Seventh Adventist kag magbantay sang Sabado nga balaan. Ano pang hambal dito? No, ang Adventista del Sétimo Día nagkukod sang 220 sang 228 ka mga pungsod sa kalibutan nga nasulat sang Estados Unidos, and you know mga kapatid, no? So, a note from editors of Mary Outline. Humble pa dito, no? Anong sabi dito? Ang hanggat nga gipangguwa sang Roma nga 100 katuig na ang nangligan nagpabilin ang Iglesia Katoliko ukon ang Adventismo del Sétimo Día amo ang insakto. Wala ning singlain nga pilianan. Grabe mga kapatid. Even ang Catholic nag-claim na ang Seventh ang tunay na iglesia nga wa na pwede nga piliun pa kundi ang 70 Adventist lamang, mga kapatid. If we will study the comparative religion, we will conclude ba na mas aangat ang Seventh Adventist kaysa sa Roman Catholic Church, mga kapatid. So nagatudlo ang Seventh Adventist sa mga tao matungod sa Sabado. Apan ang Roman Catholic nagsugo sa mga tao nga magbantay sang Domingo. Kung titingnan natin sa Matthew chapter 16 and 18, si Peter John never nagsimba ng Sunday, kundi nagsimba talaga ng Sabado. Di ba? Pwede ba ang Diyo magsimba ng Domingo? No. Hindi talaga, mga kapatid. So, talandaan sa matuod ng Iglesia or Seventh Adventist, number 1, nagtudlo sang kamatuoran. Never ang Seventh Adventist nagtudlo og katarungan. Never ang Seventh Adventist nagtudlo sa bakak. Kay ang atong padulngan, mga katuran, kung kita nagtudlo sa bakak, ang atong amahan nga mao ang nyawa, mo'y bakakon. Ang nyawa, kung nagtudlo kang bakak. So we can claim that Seventh Adventist, no? Seventh Adventist teach about the truth, not katarungan. Kasi mga tao ngayon, no? Puro katarungan, puro way unod, puro bukog. May sabaw, puro walay unod, mga katuran, no? Tapos sang 1798, no? Yes, Len Maritams, Ilonggo kita kay no? Kaangay sang original, no? Kung mag-question si Brother Jason Mayab, kaangay bagid sa original ang Seventh Adventist? Yes. Ang Sabado palang daan, perfect original from the Garden of Eden. Genesis chapter 2 verse 1 and 3, diba? Saan nagsimula ang pagpahingilin ng Sabat? In Genesis chapter 2 verse 1 and 3. Alangan debatihon ni mo na nga wala na. Champion na tana, tinaw pa na sa butong ba? No? Kaangay sa original nga naman. Kaya ang mga people of God, without name that before, from Abraham to David to descendant of Jesus Christ, Christian, nagapaabot gid sa pagbalik ni Jesus Christ. Ay mao na ang Seventh Adventist, nagpaabot sa pagbabalik ni Jesus Christ, mga kapatid, no? So, batak na batak, way problema. Ako nang hatag na sa imo. Nagabautismo pinaagi sa pagtumoy. Kumusta yung mga Roman Catholic? Ano na, wisik-wisik? Ano nga, gara-gara na siya? Okay, ikaw kay wisik-wisikan kay karon.
ikaw official na nga membro sa Roman Catholic, hindi man na mao ang sulundan ni Jesus Christ. Never si Jesus Christ nagtudlo nga ang bautismo wisik-wisik og mga tubig. Kundi from the Greek word immersion or to immerse, kundi idubong gid sa tubig mga kauturan. No? So, nagabantay sang ikapitong adlaw. Kumusta ang Roman Catholic? Nagbantay sa ikapitong adlaw nga mao ang custom ni Jesus Christ. Dira pa lang, wa na. Di man nga bagsa kay pasal magyapon na 75 pero di gid makaadtog langit ay dila mao no. Pero kuan ba kanang lisod gid no. Kay dito sa langit sa Isaiah 66 verse 22 and 23, Sabado gyapon ang simba. No? Sabado gyapon simba sa langit. Paano ngayon yung mga Katoliko? Nga Domingo gid ang ilang nga barugan hantod pa kamatyan. No, ana ba? Nagbantay sang napulo ka sugo, sumala sa Biblia gid. Bisan way referensya. Ang Seventh Adventist nagbabantay ba ng sugod ng Panginoon? Yes, indeed. Kahit walang encyclopedia, Bible alone can stand the truth. No? Seventh Adventist is not considered as a worldly church. It is a spiritual church. A prophetic church. May gift of prophecy. Alam mo yan, Brother Jason, may gift of prophecy. Kahit hindi natin i-mention sila in White, may gift of prophecy. No? So, may balita sing tatlo ka, tunda, ito, 3 angels message, alam mo to, to fear God, to give glory, and the hour of judgment is ka, maganda rin yung sanctuary. No, mga kapatid, may balita sa mayong panglawas. That's why Seventh Adventists live longer than Roman Catholic. Pero, hindi man to personal. No, hindi man personal. But, yun yung totoo mga kapatid. Kahit saan kang reference, you can search in Google, the most older people in the world is member of the Seventh-day Adventist, mga kapatid, no? So, Brother Jason, siguro okay na yung 10 minutes or 15 minutes na pag-stand ko sa matuod niya sa Seventh-day Adventist in the context of Matthew 18. Walang pangalan sa Seventh-day Adventist. The Bible can stand according to what the Seventh-day Adventist teach about people of the goodness of Jesus Christ. Thank you. So, pwede na mangutana. Sige bro. Pwede na mangutana, okay. Una na akong pangutana, bro, ay sumala sa tuang team nga pamatud-an mo sa Mateo 16:18 nga tinukod mo sa atong Ginoo. Sumala sa Biblia og referensya. Ibig bang sabihin, bro, ang inyong simbahan nag-exist sa 33 AD? Yes or no? Ano po? Ulito na ko. Kaya nga tong team, pamatud-an mo sumala sa Mateo 16:18 nga ang inyong simbahan, Seventh Adventist tinukod sa atong Ginoo, sumala sa Biblia og referensya. Karon, ang inyong simbahan ba nga Seventh Adventist nag-exist na sa panahon sa 33 AD? Yes or no? Dili ko kapag ang history na 1844 ito gid mo na ang Seventh-day William Bender. Kung mamatay mamalik ko tanan 1844 1860 na sa Seventh Adventist. Okay. Next question, bro. Kaingon man ka nga sa 1844. Karon, kaingon man ka nga 1844 tama ni siya nga 1844 na nag-exist ang Seventh Adventist? Yes or no? Sumala sa history. Sumala sa history nga 1844 ra mo taman nagsugod. Ang history nag-ingon. Ang history. Pero pwede na ako makamututan nga ang Seventh Adventist kaangay sa original ng mga tao sa Ginoo. Okay. Balikon ako, bro, para maklaro sa mga viewers ba. Kay ang atong tema pamatud-an man sa Mateo 16:18 ug ang Mateo 16:18 referring to the 33 AD. Karon pangutanan nako, kaingon man ka nga 1844 lang. Tinuod ni siya nga 1844 lang nagsugod ang Seventh Adventist. Yes or no? Ang history oy atong tuuhan apan mabaton ang angay sa Seventh Adventist. I agree. Okay, I agree nga 1844 lang. Karon, kaya nga itong tema pamatud-an man nga si Kristo ang nagtukod sa simbahan. Ikaw nagpamatuod ha nga si Kristo ang nagtukod sa simbahang Katoliko. Karon, na ako'y libro ninyo diri. I know nga nakatuon ka ani. Diri sa libro sa A Search for Identity.
The Development of Seventh Adventists by George R. Knight. Ingon diri sa page 19. Joseph Bates and James and Ellen White, the three founders of the Seventh-day Adventism. Pangutana. Tinuod di siya nga silang Ellen White, founder of the Seventh-day Adventism. Tinuod di siya, yes or no? Sumala sa inyong libro. Okay. So, ang imong gibasa, ano to nga reference? I-mute mo From the bro. book From the book of I-mute mo kay ulitin akong pangutana. I-mute mo. Okay. Okay. I-mute sa kay Give- pangutana. Kuha na. Kuha na na. Sige, sige. Sige. Okay. Karon kay ana man ka nga 1844, yes. 1844 lang nagsugod ang Seventh Adventist. Sumala sa inyong libro kay nagtuon man po ka kini nga libro ba? Kini. Kini nga libro gi-print na ko ni siya pero gitun-an ni mo ni diha sa SPC. A Search for Identity, the Development of Seventh Adventist Belief by George R. Knight. Diri sa page 19. Ingon diri, Joseph Bates and James and Ellen White, the three founders of the Seventh-day Adventism. Karon pangutana, tinuod ni ang ingon sa inyong libro nga ang founder of the Seventh-day Adventism silang Ellen White, yes or no? Yeah, we can agree of that nga mga pioneer sila. Sila yung nagbuo ng ganito mga organization. Okay, nag-agree naman day ka bro. So, unsa man nimo pag reconcile ang imuhang giingon karon nga si Kristo ang nagpamatuod nga ning agree naman ka nga ang founder of the Seventh Adventist silang Ellen White. So, next question. Kay gipamatuod naman nimo nga ang Seventh Adventist natukod sa 33 AD. Nganong sa 1863 pa man na-organize ang Seventh-day Adventist. Ako masahon para makita nimo sa akong gipangutana. Tagay lang kog panahon pagitaon nako. Ingon diri sa inyong Bible ni siya. Inyong Bible ni siya nga naay logo sa Seventh-day Adventist. No, kay para makita nato. Ingon diri bro, 1863 na organize ang Seventh Adventist sumala sa inyong Bible. Tinuod ni siya, yes or no? Sumala sa Bible, wala man nasulat sa Bible na bro. Sa mga reference lang, guro. Hindi bro, point of order bro. Ang akong ingon, sumala sa iyong Bible nga na ay history. Nga 1863 na organize ang Seventh Adventist. Tinuod ni siya, yes or no? Hindi man gud ka baka kana kay mamo gud nang nitabo sa 1863. Okay bro, next question bro. Okay. So, thank you. Ning angkon ka. Karon, kaingon man ka nga doctrine. Karon, kining inyong 1844 nga si Kristo most holy place. Karon kung naa ko'y mabasa sa Bible nga si Kristo pagkahuman niya nga mamatay ning saka sa langit ning sulod siya sa most holy place. Karon uyunan nimo nay kung mabasa nako sa Bible. Yes or no? Usayo yun nako nga Kaya sumala sa imong presentation nga sa doktrina nga mas mailhan nimo nga si Seventh Adventist connected gyud dito kay sa doktrina karon. Doktrina man ninyo Actually. sige, sige, Nasabtan gyud ako ang Wait lang. I really I understand really understand sa imong question. Kabalo ko nga Stand ako sa una ba? Dili man ko magpakag nga ang Seventh Adventist established 1863. Alam ka no magpakag ko nga ang Seventh Adventist. But I can prove to you nga ang Seventh Adventist connected the original people of God who keep the Sabbath, and they can claim also that are people of the true church. Okay bro. Continue bro. Okay. So next question bro, balikan na lang tika ana 1844 bitaw nga prophecy ninyo nga sa sa investigative judgment ba. Karon bro kay kining ingon man ka nga kana bitaw tama to nga kanang gikan jud sa kang Kristo ang inyong pagtuo. Tama ba? Amo nang pagkamatyan bro nga among pagtuo gikan Jesus Christ. Okay. Kay gikan man ka kang Jesus Christ bro.
kung naa ko'y mabasa sa inyong history nga gikan mo sa kining Millerite movement o niya na-create ang grupo ni Mrs. Ellen White dito sa pagkahuman sa kining the great disappointment. Mutuo ka ani. Moto og ito ana bro. Imo na niya tabo. Okay. So salamat sa imong pag-uyon. No, actually bisag dili ni sa debate pero nindot ang imong pag-uyon nga kamo Unsay Problema. problema? Kumuyon ko na. Kumuyon ko na. Mabasa mo pala siya sa ato before nga mga history about the Seventh movements. Okay. So next question. Diri na punta sa inyong ingon man ka nga sa doktrina magbasig yon. Karon, kining inyong 1844 nga investigative judgment nga sa 1844 pa lang sa 1844 pa ning sulod si Kristo didto sa most holy place. Kung mabasa nako sa Biblia nga pagkatapos si Kristo namatay ug nabanhaw pagsaka niya sa langit ning diretso sa most holy place. Tuuhan ba ninimo? Sumala sa Biblia nga ako mabasa. Pwede pakibalik bro. Ikaw lang, refresh lang ang question. Kay ingon man kaganiha imong presentation sa doktrina. Karon pangutanon ti ka sa imong doktrina nga investigative judgment kay inyong doktrina is si Kristo sa 1844 ning sulod sa kining most holy place. 1844 lang ning sulod siya. Karon kung mabasa nako nga si Kristo after mamatay, after siya ning nabanhaw ning sulod siya sa most holy place. Tuuhan nimo ni karon. Thank you. Okay, so ganito Nag-mute ko diri sa kuha ba? Muna nga, ma-distract ko ba? Ito I am not sure if that was the official doctrine ba na 1844 yun ba talaga. But we can find it in the history na si Hiram Edson, yung sa kuan ba sa cornfield, nakakita talaga siya ng vision ba? Sa history po ito mga kapatid, no? So, kung titingnan natin, if you will accept the history of the Adventists, you will also accept na ito yung doctrine talaga ng Seventh Adventists, mga kapatid. You will oppose kasi Catholic kayo. At syempre, nasa amin yung authority ng pag-interpret nito at ito yung authority namin na tatanggap itong utos na ito or kanang doctrine namin or mga references namin. So, I agree sa mga question mo. Pero I can prove to you, Brother Jason, nga ang Seventh Adventist hindi pwede maging piki na simbahan or kaangay kasi kaangay to sa original. Connected to sa original na mga katauhan sa Ginoo. I can prove it to you. By what? By the Bible. No? Bible alone can stand and can support the Seventh Adventist doctrine, even the church himself. Okay. Sumala sa inyong the Greek controversy bro nga si Kristo ning sulod sa most holy place 1844. Karon basahon ako ang Biblia, Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 12. Ingon dere, isang beses lang pumasok si Christ sa most holy place at sapat na yon. Hindi dugo ng kanyang mga kambing o batang baka ang dala niya, sarili niyang dugo ang ino-offer niya dahil dito nagkaroon kayo ng kaligtasan ng walang hanggan. Ang sabi ni Paul, past tense na ning sulod si Jesus ingon diyo nga pumasok isang bisis lang pumasok si Christ sa most holy place. Karon ay inyong doktrina 1844. Asa may tinuod ani bro? Kining ingon ni Pablo nga si Kristo ning sulod past tense na ha, pumasok si Kristo sa 1844 ay sa most holy place or diri sa inyong libro nga 1844. Asa may tinuod aning duha? Tinuod na pa bro. Continue sa imong answer. Nga naman kayo ko tinuod na pareha. Kay ang Seventh Adventist, number one, nagtudlo gid sa kamatuoran. O dili pwede nga mamalipod ang vision or yung nakikita ng mga pioneers about this. At kung itong binasa mong Hebrew 9:12, totoo to kasi sa Bible rin to. And it will also connected to the vision nga nakita ng mga pioneers o si Hiram Edson about sa pagpasok ni Jesus Christ sa most holy place or the second phase of the January 1844, October 22.
1844. Okay, last question na ni sa kining mubalik ko duha na lang balik tulo na lang kapangutana. Last question diri sa 1844 nga sulod si Kristo karon kini bang pag-ingon ni Kristo nga isang beses lang pumasok si Christ sa most holy place ibig sabihin past tense. Kini bang past tense sa panahon ni Pablo nga nagsulat siya si Kristo 1844 pa ni nga nakasulod na si Kristo aning ingon ni Pablo? 1844 pa na, yes or no? In the Bible, yeah, past tense, ginamit pa rin. Maayo gud nga pagkagamit no sa past tense, no? Then, gi-connect mo sa 1844. Tinuod ang gingon sa Bible, o tinuod po ang stand mo sa Seventh-day Adventist about this kind of reference or about this kind of stand. Yun yung sagot ko, brother. Okay, so duha na lang kapangutana, hapit na ni mahuman. Kay ang atong tema, ang atong tema sumala sa Biblia o sumala sa referensya karon. Tagay daw kog reference bro, bisag kanang Walden's bitaw si James White, gikan man sa Walden's. Ingon sa professor. Karon, tagay daw kog usa ka history bro nga kining Seventh Adventist bisan si kuan na lang si James White na lang makakonekta kang Kristo sa mga apostoles. Tagay daw kog isa ka referensya kay kinahanglan man pamatud-an sa Biblia o referensya o sumala sa iyong professor nga si Kristo ay si James White gikan sa mga Waldenians nga nagkupot or nagtago sa Bible karon. Tagay daw kog isa ka reference bro nga ang Seventh Adventist bisan si James White na lang konektado sa kining unsa ni apostol or ni Kristo. Tagay daw ko. Okay, so James White had been received also the wisdom from God. Kung pakonektahay lang ni kan Jesus Christ, brother Jason, I can say nga si James White ay isa ring tunay na followers ni Jesus Christ kasi Jesus Christ in his custom in Luke chapter 4 verse 16, he is a Sabbath keeper. James White also received the Sabbath doctrine and he also followed the Sabbath, the cycle of the seventh day. Even in Waldensian, kasi si Waldensian, diba? Alam mo si Waldo, di ba? Na nagtago sila and they also keep the true worship day, di ba? At doon masasabi ko na ito sila are indeed connected to the apostolic doctrine in which Jesus Christ is the founder and also Seventh-day Adventists connected to Jesus Christ himself as our followers, as our founder, and we are his followers. Last question bro, sumala sa ako promisa, last question. Kining inyohang libro nga The Voice of Prophecy Friendship Course F12 John Sabate. Ingon dire sa Bisaya pa, oo, Katoliko ang matuod nga iglesia. Quoted by The Voice of Prophecy. Oo, Katoliko ang matuod nga iglesia. Tinuod ni bro, sumala sa inyong libro, yes or no? Dili gyud na tinuod kay Ini. Sorry. Bisan ako may makutpot ko ba nga nagtudlo pod ang Katoliko nga ang Seventh Adventist maong tinuod. So ako nga Adventist dili ko mo uyon ana kay dili gud na maong tinuod. Kay bisan ang Katoliko nag-angkon pod nga ang Seventh Adventist mao'y tinuod ug wala nay lain pilian ang Seventh Adventist agad according to a note from the editors of Mary Outline in which ito ay connected sa ditawag natin reference ng ng Catholic mismo mga kapatid. St. Catherine Catholic Church Sentinel May 21, 1995. So dili pwede magbangga kung kay reference man na wala man ni siya kanang strong good, pwede ni mabugos, pwede ni mahimo nga gamiton sa uban para madaot agad ang imahe ng tinuod nga simbahan. Pero I can say, Brother Jason, na bisan pa ang Catholic Church also admitted themselves na ang Seventh Adventist ang tunay talaga na nagsusunod ng Sabado. Kasi alam naman natin na ang Catholic Church, sila talaga yung nagbungkag or nag-usab ng balaod ng Ginoo. So thank you bro Rinibik no. So this time the conclusion taas man ta actually
akong presentation ganiha mubo ra to siya kay dili man gyud badala og sa atong time. So karon conclusion na ni siya. No? So sa imong conclusion, di na ta mangutana. Pero pwede nimo i-debunk, pwede nimo i-present balik within 7 minutes ang imong present niya or pagpamatuod. Karon so ako na po'y balik. Thank you, No, thank you. Makita na to mga higala. Ako na. Makita na to mga higala mga igsoon, conclusion na ni siya. Makita na to mga higala mga igsoon sa atong pagpangutana, no? Ang ato ang higala nga 70 Adventist nakaangkon gyud siya nga 1844 lang nagsugod ang 70 Adventist. Pangutana pa gyud nato siya kung ang inyong simbahan naabay bisan si James White na lang kay ang claim sa 70 Adventist si James White gikan sa mga Waldensian naabay connection na ba kay reference bisag isa na lang wala siya nahatag. Unlike sa ato ang mga higala mga igsoon na atay mahatag nga reference. Mateo 16:18 pagatukuron ingon ni Kristo pagatukuron ko ang akong iglesia. Unsa man nga pamatuod na sumala sa kini akong gipakita. Sumala sa akong gipakita kini perting daghana sa atong pagpamatuod. Gani kini siya dili ni sa debate pero makita nato ang pagpamatuod o sana siya nga dili lang claim. Kay kung mag-claim lang ka, ibig sabihin wala kay pamatuod so ang imong claim self claim lang nimo na. Pero kini pamatuod ni siya nga dili mga unsa ni dili kini. I know wala ang akong mga kauban ani kung naaman salamat. Pero kung akong mga kauban wala ani. The world religious belief. Christ established the church of this Christ is Roman Catholic. O gitumbok sa atong higala ganiha nga si Kristo Sabado, muna ang mga first Christian Sabado, na ako'y daghang referensya. 9 ka referensya sa wala pa ang 336 AD o 321 AD, sa 1 AD pa lang hantod sa 200 AD, ang mga Christian nagsimba sa adlaw nagsimba sa Ginoo sa adlaw Domingo. Akong basahon. Daghan kayo. Basin makaingon siya nga walay mga Christian nga nagkupot kay tungod ang 70 Adventist lang yun mo na nga tinuod ana. No na. Basahon ako. The Church Father observing Sunday not Saturday are. Ingon re Justin Martyr 100 to 165 AD, volume 1, page 186. Sunday sila. Ignacio 110 AD. Kaya ang claim sa mga 7th Adventist 3 to 1 AD na change ang Sabat. Pero sa wala pa ang 3 to 1 o 336, sa 100 or 110, 125 or 150 AD na anay Sunday keeping. Wala lang din nakita sa mga kahigala na to. Ingon pa dire, Bardiasan, born 155 AD, first day of the week ang assemble nila sa pagsimba. The Teaching of the Apostle, 160 AD, volume 8, page 668. Daghan kayo. Pero, kadako ani akong libro. Gikan kay Pastor Rian Fuentes. No, salamat sa kay Pastor Rian Fuentes. Daghan kayo. Pila ni kabuok? Mga pulo ka mga referensya nga sa wala pa ang 336 o 321 AD na anay mga early Christian nga nagsimba sa Ginoo sa adlaw Domingo. No? Pero sa man ang pagpamatuod nga ang iyang simbahan tinuod, gyud nakapamatuod. Gani daghan ko og referensya dire, dapat dire sa ilahang reference. May gani kining atong higala, muangkon gyud nga ang founder is tukod. Kay dili pareha sa uban nga ang founder is magkakaplag basin mangita sila referensya ba nga ang founder ara basahon na to. Unsa man ang pulo nga founder. Ara basahon na to para mahibal-an sa atong mahigala unsay word nga founder. Founder nagtatag, nagsimula, nanguna, magtutukod. Para mabasa gina siya. Ang word founder, magtutukod, dili lang magkakaplag. So, ibig sabihin, nag-angkon siya nga, ang sibahang isde, gitukod sa atong Ginoo, sa ato ang mga higala nga, 70 Adventist rapod, 1844 na sila. Dili pareha sa simbahang Roman Catholic Church, dire sa page 201, ang simbahang Katoliko ay isa sa mga sangay ng Kristyanismo. Ang relihiyong itinatag ni Hesukristo noong unang siglo AD. Na ako'y makuha nga referensya, unlike sa Seventh Adventist, no reference, no connection to the Christian community in the first century. So, maura na siya, nakasimple. O daghan pa kong referensya.
Diri ingon diri si Peter nakaadto sa Rome. Ingon po diri ang ministry ni Peter sa Rome. Unya sumala po diri si Peter ang iyang center of ministry sa Rome. O ang successor ni Peter, unsa may mga successor ni Peter, the Bishop of Rome. Muna nga simbahang Katoliko naagi connection sa first century sa kang Kristo. So taas-taas man atong panahon, so ihatag nato ni sa tong higala, pwede na i-refute, i-present ang iyang simbahan, so wala na question and answer. Sige bro, Thank you, Thank you, Brother Jason. present na. Ganahan ko sa gi-comment dito. Sige naman balik-balik ang tema nga nagpasabot nga dili tinukod ang Roman Catholic Church sa Matthew 6:18. Wala pa gid nasulbad. Kani grabe nagakuan ba? Grabe ni ka kuan karon kanang exciting and kuan ba kung kisa gid makasulbad ani nga kuan mga debater ba. And you know, kitang tan na matay mga grado no. Naman tay mga instinct, naman tay common sense ba. And speaking of the true church, mga kapatid, lisod man ni mag-angkon ka nga wa kay tinuod ba. And especially wala kay tinuod nga relasyon ka Jesus Christ. Lisod kay mag-angkon ka na ba nga naa ka sa tinuod, pero wag kay tinuod nga relasyon ka Jesus Christ, mga kapatid. And salamat giguan ni kang Brother Jason kay kabalo siya sa akong stand gyud. Dili na siya mabangbang ba, dili na siya nga malukog gyud sa mga Katoliko kay kabalo na si Jason Mantos, dili man siya personal, pero akong ikuan ba nga, akong ipanghambog di ba nga before ni nag-Roman Catholic, tinuod gini nga Seventh-day Adventist. Muna nga dili ni siya makuan gyud na dili ko niya pod maingon nga bakak to akong gipang ingon kay kabalo pod siya mo depensa sa Seventh-day Adventist, mga kapatid. So ako napansin diri nga daghan kay kag mga higala diri Brother Jason no, si Ian J. Aka na ba kana sila nindot ang ilang mga comment pero naapoy mga kuan pod ba, mga dili pod maayo. Pero praying for you brothers, mga isa atong kaaway, yawa na atong kaaway. Dili ko ninyo kaaway, dili po na to kaaway si Brother Jason, uban pa nga sa FD, kitang tanan, magmahalan tayo mga kapatid, no? May kanta nga, sana'y pag-ibig na lang ang isipin. Yun dapat yung isipin natin. So this time, I have 5 minutes na lang kasi naubos na yung kuwan ko ba. So, who are the Seventh-day Adventists? Ito yung tanong ba? Sino pala kami ng mga Seventh-day Adventists? Kasama niya si Brother Jason, a former Seventh-day Adventist, no? So, you know, the Seventh-day Adventist Church is a worldwide body of more than, how many Christians? 25 million Christians who observe Saturday as the Sabbath and expect Jesus' second coming soon. Madibate ninyo ni? Di nyo ni madibate. Tinuod ni nga among nga mga angkon ba? Kaya kami nga, that's why we call Seventh Day because we keep the Sabbath and we are intimately or intimate or we are constantly waiting and pray earnestly that Jesus will come at kitang tanan mga katuran maluwas walay maadtog impierno. Man nga dili ta magpabulag-bulag ba? Dili ta magpabungol-bungol. Dapat open ang atong kasikasi nga dili nato ni paghahion. Kay pasan unya magmahay ra ka ba? Nga sila kag debate, sila kag angkon nga Matthew 16:18 Katoliko gina. Pero wa day kay tinuod ginasyon kan Jesus Christ, useless ang imong pagkakatoliko. Useless po ang akong pagiging Seventh-day Adventist kung wa day koy tinuod nga relasyon kan Jesus Christ, mga kaigsunan. I hope it will clear. You know, the antecedents and 19th century Adventism. So kung namali man kog tubag mga kuturan, I will admit that kind of lacking of defense, but di man ta ingon pod nga di ta ka depensa sa atong kamatuoran nga gikuptan, di ba? May ara katikuptan ta pag-ayo ang atong nabatunan aron nga dili ni siyang unsa, dili ni siya mawala sa ato nga. So you know, dili 1844 oy, you know, gikan gud na siya original nga church ang Seventh-day Adventist. 1844 dira ko pagsugot ka Miller ba nga nagawali siya may tungod sa 2000 this. You know, if you will study this is the history, no? Forerunners of the Seventh-day Church, the Millet movement, the Great Disappointment, early Seventh-day Adventist teaching, early Adventist leaders. Alangan mamakak ko nga dili ni tinuod ni tanan. Pero wala nagpasabot nga kining akong pag-angkon nga kining mga tinuod nga mga claims dili na may tinuod nga simbahan ni Jesus Christ. We are what? Connected to the origin of the true church of established in which nagsugod gani sa Old Testament pa hangtod sa pinatayag mga katuran, hangtod sa katapusan sa panangikan kan Joseph Bates, James Spring White, Ellen Goldwhite, no? Dili basta-basta mga katuran. Seventh-day Adventist was adopted in 1860
And you know what is the main objective of this church? Is to wait for the second coming of Jesus Christ. Mga kaigsunan mo na nga, dili po na to makaingon nga, dili ni tinuod yun ni. Ayaw po pag-ingon nga. Kung sa imong pagsabot tinuod ng Katoliko, di po ka mag-ingon nga, dili mi tinuod. Kay kami, mustan mi, pakamat ka na mo, nga tinuod po. Kita, no? Tayo, mga kapatid, kasi alam natin na yawa na atong kaaway, dili man atong kaaway ni si batak na batak, dili man atong kaaway, bisan kuyaw kayo mang istorya ba? Pero I hope nga mag-discussion po the brother. So, man mga igsono, nga ako, nag-stand ako ko sa akong simbahan because I love being a Seventh-day Adventist. I love being evangelist of the Seventh-day Adventist. I love being a literature evangelist like Jason before. Nag-ilin siya dati. It roots reach back to apostolic times. No, siguro alam naman natin no na ang Seventh-day Adventist roots reach back to apostolic times. No? Makikita natin to sa mga history mga kapatid. And you know, the original Adventists, we are claiming that we are original Adventists or believers in the second coming of Christ, were the apostles in themselves. And gani sa 1 Thessalonica 4:16, Paul looked forward to Jesus' return with great expectation. All of this expression of faith were ultimately based on Jesus' own promise, I will come again. Ito yung objective. Bakit nanatili kami sa simbahan na Seventh-day Adventist? Because we are longing for the second coming of Jesus Christ, in which in fact the Catholic also waited for the second coming of Jesus Christ. Yung problema lang, kayo ay mga first-day Adventist, kami ay mga Seventh-day Adventist. I hope it's clear mga kapatid, no? So siguro Brother Jason, sana may pangalawa pa, pangatlo. So I hope and I pray that the Holy Spirit will work with us until Jesus will say to us, faithful, good servant, enter into the joy of the Master. Salamat. Salamat kay Brother Jason. Okay bro, thank you bro, no? Bro Redibik, no? So it is educational purposes or kining comparative study lang ni siya. No, naay pag-compare ana ilang simbahan, yani pod, no? Kinsay nagtukod, kinsa po'y founder. So isa na siya sa atong gi-discuss karon. So, bro, Redibik, tatay pasudlon na mag-present siya. Actually, kini siya, usan ni siya sa kanang maayo pod nga tao. No? Bright, maalamon. Nya na siya i-present karon sa atua. No? So, either sa simbahang katoliko yung i-present or sa SDA. So, nara na sa iya yung i-present si Brother Ian J. Bilarmia bago ta mag-end. Sige, i-accept na to. Tawanan mga Brother Carlos. Bro, ayan, i-present ang imong gusto or kanang gusto ka mangutana sa amo ang duha or gusto ka mag-present. Sige, okay ra, pwede ra. Bago ta mag-end up sa Okay, thank you so much bro sa opportunity nga imong gihatag kanako. Actually, nitanaw ko ganina gid sa sharing inyong duha between Adventist, but before that, after that, gusto sana ako nga may lailan niya tong kauban. Higala igsoon, kamusta ka na o unsay mo pangalan? Taga-asa ka? Ako si Brother Vic, Randy Vic Silbosa Ulyan. I am now present in Guimaras. Pero sa Iloilo ko naga-canvas, naga-work ba as an literature evangelist. Okay. Thank you so much bro. Actually bro, you know that you already mentioned my name to the comment, and I may say bro, na I'm not attacking about your spirit or your any relationship about our Lord Jesus Christ as our Savior. I may say about the argumentation, because you know we have a criticism about their argumentation when it comes to presenting the facts or opinions man yan sa Bible or another doctrines ng church. But okay lang ba sa imo bro na mangutana ko nimo mga pila lang ka question? Sige brother. So motubog na pud ko sumala sa ako. Yes, thank you so much. Now, my question bro. You already mentioned about the pioneers or founders of the Seventh-day Adventist, which is James White, Ellen White, and etc. And also you are mentioning about the 2,300 days
or the most holy place that Jesus was entered in the year 1844. Now, my question, bro, is it a reason or reasonable, bro, bro, na maging proof na ang Mateo 16:18 tinukod ni Kristo? Ano bro? Is it reasonable ba talaga siya na argument na ang Mateo 16:18 is Seventh Adventist Church tungod kay si Kristo misulod nga to sa the most holy place? Sumala sa inyong doktrina? Ibang topic bro. Ibang topic. Pero one of the reason that I can stand. Okay, one of the reason. Now, when it comes when it comes of talking about the sanctuary doctrine, yes, we already know that it was written in the chapter 7, 8, 9, and 10 of Hebrews. Now, in the chapter 7, 8, 9, 10 of Hebrews, bro, naabay specific verse that it was or it is pointing to the 70 Adventist that magiging tinukod siya sa Ginoo. Diya sa Mateo 16. Okay. Okay, my answer is the blueprint. The blueprint. Okay, the blueprint. The blueprint. Okay, bro. So, i-define natin yung blueprint. Ito yung pattern ba? Ito yung pattern. So, Adventists believe and the scholars, the theologian admit they are earnestly to study this kind of blueprint, the pattern from the Old Testament. We don't have dispensationalism kasi so kami naniniwala sa mga vision ng mga pioneers namin. So that's why one of the reason that I can stand always in the Seventh Adventist. Okay, so it means that the visions, interpretations, or theological arguments of your pioneers, is that the proof that the Seventh Adventist was established by Jesus Christ in Matthew 16:18, according to your topic Yes, that you presented? pwede po. Okay, yes. Pwede Now, okay, explain, bro. Explain ko. Kasi Okay. kung babasahin natin, no? Babasahin natin yung mga references na pwede namin gamitin. Makakuan talaga, makapasar talaga or mapasar good sa Seventh Adventist ang paggamit ng ganito mga idealistic references or theological ba yan or anong klase mga paggamit ng mga reference or evidence. Kasi as a Seventh Adventist, we believe about the historical or theological and also kanang unsay na buhat sa mga pioneers namon. Okay, But okay. We can also kuan kanang defend good talaga na hindi rin tong peke na simbahan na aming sinasanimban. Yan po. Okay, here's the next question, bro. Have you ever heard, kasi ang sabi mo, na ang proof na pagiging tinukod ni Ginoong si Kristo ng simbahan is about the visions, argumentations, or something that theological explanations of doctrine to your founders. So, here's my second or third question, bro. Have you ever heard or read some passages of the testimonies of Ellen G. White that she taught or teach that the God's people, which is the church, is standing against meat eating? Are you agree with that? I honestly admit nga murag wala na ako nabasa na kasi Okay. iba yung priority ko ba, iba yung nabasa ko. But thank you for that sharing, no? Kung pwede sana mapag-aralan ko. But siguro, kasi may mga principle naman po paano gamitin yung writing ni Ellen G. White. Siguro, kuha natin kanang consider the background, the date, no? Mga exact date. Kasi baka hindi pa yung tapos talaga yung conclusion ng nag-write ba. Pero thank you. Hindi ko masagot yan sa ngayon. But Okay. thank you nga mapag-aralan ko yan, brother. Thank you. Okay. So, I may use that passages from the Spirit of Prophecy or the Testimonies of Ellen G. White to prove in your claims that visions, argumentations, or theological explanations
ng iyong mga pioneers, ng iyong mga founders ay reasons na maging Mateo 16:18 sila na tinukod ni Kristo. So, here's my fourth questions, bro. From 1863 or 1844 or 63 back to the 31 AD, where was our Jesus Christ, Lord and Savior, was still alive. How many years yung gap nila? How many years? Yung ano po? Yung 1844, 1863, back to the time of the 31 AD na titinayo ni Kristo yung church, how many years ang gap sa pagitan ng taon na yan? Hindi ko ma-examine, hindi ko mabilang talaga, pero long years. Ganun. Okay. Are you agree with me that it almost 1,600 or 500 years? If that is the exact calculation of the years, I will agree. If that is the exact, ha? Pero I can stand pa rin sa aking stand as a Seventh Adventist. Okay. Okay. How about 1,000 years ang gap? I-granted na lang natin. 1,000 years, bro, from 31 AD to year 1863. 1,000 years ang gap. Are you agree with that? Kung yun yung tunay na calculation, we will agree para madali yung usapan natin, brother. Okay. Now, if you will agree of that calculations that the gap between 31 AD and to 1863 is 1,000 years, then how the church will become a true church or a church of Christ founded by Jesus Christ in Matthew 16:18, year 31 AD, na naging official siya noong 1863? By How? Jesus custom and by Jesus custom and by letting the prophecy of the Bible will fulfill to this time. Pardon? What do you mean, Bong, by Okay. by prophecy, Uh, by something? we believe about the prophetic church, no? So, paano namin matanggap, no? So, by Jesus custom, di ba? Kasi si Jesus hindi pwede magkamali. Di ba? Hindi magkamali. Okay, At okay. yun, doon kami kumakapit sa custom ni Jesus Christ. Kasi Jesus Christ cannot be changed by His character, by His nature, by His divinity, and even His teaching. It will always truth and it will never be changeable though. You know what I Okay, mean? bro. I respect your answer, bro, but my question is about the establishment of the church, establishment of the organization, establishment of the people's group, which is Matthew 16:18. Matthew 16:18, ecclesia, which means calling out, which is refer to the people. So that is why I'm asking you, how many years of gap granting without admitting from 31 AD until 1863 or 44? And you said granting without admitting Kaya nga 1,000 years. hindi ko makalculate. Okay, thank you. Kaya nga hindi ko makalculate kasi hindi ko rin napahagdaan yung ganyang tanong. But to tell you frankly, brother, I can prove to you even in the Bible, Matthew 16:18 is Seventh Adventist by what? By character, by Jesus custom. Yan po. Even calculation pa yan o ano ba yan? That was the part of Okay. argumentation na sinasabi mo. Okay, next. Here's my second question. As you mentioned earlier, that the characteristics of Jesus Christ himself. Church, right? The characteristics of Christ, Yeah. the characteristics of Christ Church. It was or it is reflected in the Seventh Adventist. Here's my sixth question. Was it a character of Christ Church to abort a baby, unborn baby? That was one of the radical question nga No. Is it not? You know, that was good. Pwede question yan, no, but sa ethics or anong reference pwede ko sagutin yan. Kung sa biblical brother, it is not good, no? Pero ibang topic na siguro yung hantungan nito,
Kaya next question na lang, brother. Yung focus sa team natin ngayon about Okay, Matthew okay, 16, okay. 18, or even Okay. the revealing the true church, even Catholic or Seventh Adventist. Bro, ayan, Okay. 3 question na lang, bro. Okay, three question. Okay, next question ko bro, next question. Kay matud pa nimo, imo manggi mention gud nga kinaiya sa Iglesia ni Cristo nga gitukod sa Mateo 16:18 ang naa sa Seventh-day Adventist karon nga present time. Here's my question, bro. Kinaiya ba sa tinukod ni Cristo ang mopatay og tao sa pag-apil og gira? Tubag. Gandang tanong nga. Okay, balik ka daw. Namin mong pangunta na. Sige, Okay. sige, balik ka daw. Okay. Ang ingon nimo, ang Seventh-day Adventist tinukod ni Cristo diha sa Mateo 16:18 kay kini siya nagarepekta sa kinaiya nga tinukod ni Cristo nga iglesia. Ang akong pangutana, kinaiya ba? Kinaiya ba sa tinukod ni Cristo ang mopatay og tao pinaagi sa pag-apil og gira? Dili gyud kinaiya. Okay. Dayon, Next unsay problema? Next Unsay question. concern mo diha? Next Mhm. question. Panahon sa unang gera sa kalibutan. 98 apil ang mga leader sa Seventh-day Adventist mideklara sa ilang simbahan, sulod sa simbahan, ministro, elder, workers, tanan, nga paapilon o gera ang mga naay kusog sama sa mga batanon. Is it a true church? Character of the true church or no? It was their choice. No, it You is the cannot decision of connect the it church. to the question if it was the true church. It was there by choice. Kasi hindi lahat naman aanib doon, no? Bro, I'm asking you the character. Yes. The character. Is it a character of Yeah. Christ Church? The character. Kana nga ilang prinsipyong gigunitan during the World War I. Moapil og gira, mopatay, ni anang panahona, apil ang Iglesyang Adventista, ministro, worker, pastors, youth leader, ag uban pa. Is it a Christ true church character? Yes or no? It was their choice to join. No, I'm But not hindi lang- asking. that- I'm not asking to their choice. I'm asking to their decision. Is it a reflected character of Christ Church? As you may Yun nga, claim that the yun nga, church decision nila nga, is the decision nga nila yun. And problema nila yun, kung hindi nila ma-represent si Jesus Christ in the real character, connected to Jesus. So, Bakit you lahat may pa sila say sumama doon? 98%. Bakit lahat pa sila sumama? 98%. Ha? Okay. 98%. To question na lang, to question. Okay. Two questions. I have a written book, a brother, from your leaders. They said to this book na ang pag-apil o gira dili paglapas sa sugong dili kamo patay. Ug ang pag-apil o gira diha sa adlaw igpapahulay dili paglapas sa ikaupat nga sugo. Kana ba nga prinsipyo og pagtudlo reflected ba kana sa iglesia nga gitukod ni Cristo dira sa Mateo 16:18 o reflected sa iglesia nga kaatbang ni Cristo? Tubag. Mao gid na ang kinaiya sa makaatbag ni Kristo. Kay bisan sa Katoliko gani, mao nang mga kinaiya. Natubag yung pangutana. Next question. Okay. Next question. Last question. Arita sa inyong mga clinics and hospitals. I know Sige, na... tubagon po ka. May tungod ang answer. Okay. Arita sa mga clinics or hospitals nyo. Year 1970, 1971, 1980, 1999, ag 2019. The General Conference of the Seventh-day Adventists
was issued about the, what we call this, the method of aborting unborn babies. Okay? Nagtugot sila sa pag-aborta sa mga bata nga inosente nga nasa sulod sa tiyan sa ginikanan. Ang akong pangutana, kana Ang ba tubag. siya nga prinsipyo reflected paghapon ba na siya sa iglesia nga gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18 nga imong giangkon nga Seventh-day Adventist? Yes or no? Dili. Kay mao po na ang Okay. kinaya sa mga Katoliko. Nga gikan ginakumot pagani sa mga Katoliko. Okay. May pa na mga Adventista kay may consideration pagani pero ang Katoliko kumot man tanan halos. Here's my last Sana- question. Okay, last. Buot bang pasabot nga guba ang argumento nimo sa dihang miuyon ka nga ang Adventista moapil og gira sa pagpatay og tao? Sa dihang ang Adventista nga simbahan nagtugot sa ilang mga hospital o clinics nga moabort og bata nga inosenteng naapa sa tiyan. Uyon ka ba nini nga dili day mo reflekta sa Seventh-day Adventist ang kinaiya nga imong giingon nga tinuko ni Kristo sa Mateo 18? Yes or no? Katawa na no. Salamat Sir Mervin Soy ko no. Dili na believe sa Seventh Adventist ang iyang panguta. Issue na brother. Nganong i-force mo sa ako nga dawaton nga ang pangutan na nga dili man pula reflekta sa karakter sa tinuod nga simbahan. Siguro sa Katolik klaro kay na nga makibinuhatan. Mo na nga ayo pod midamaya mga General Conference sa Adventist man ay. Sige brother, salamat. Thank you. Salamat Thank you. kayo. Salamat kayo. Thank you kay brother. Salamat I sa was- inyong I was very blessed. You know what? Na-blessed ko sa spirit nimo o ang Diyos mag-bless pa nimo o I hope na we will meet soon in Christ's Amen. glory. Nana ko gimeras. No, tag mga dali. Okay no, mga bro, ako na mong i-out sa live no kay maghuman na ta hapit karon. So Sige, okay na sige, sige. Ilang. No, so salamat kaayo sa kining duha na to kay gala kato si Brother Ayan usa to ka SDA Reform ug kini si Brother Rindbig usa ka SDA General Conference ug sumala sa iyang mga usa ni kining gipangutana naa siya ay kining mga evidence nga SDA nagsali og gira nagpatay og mga daghan og mga kabataan no so kini lang ato maingon mga hiyal mga isuon kini sa usan ni siya kapag tuon lang nga i-prove di mo imong simbahan so gi-prove ni Brother Renebik ang iyang simbahan nahimo noon nga nalusot siya sa mga pangutana nalubong tungod kay ning angko naman 1844 1863 uban pa diha ra gyud sila na nahimugso dili makonekta bisan gani si James White nga Waldensians no di gyud makonekta maliban na lang sa kining Iglesia Katolika nga makonekta gyud mo lang ni atong last nga mensahe mga higala kay ang uban nga mga simbahan karon naa man gyud mga propeta o kini ilang mga propeta nagprophecy og uban pa nagtudlo mo nang ang ubang mga membro nangasaag na mo gani ang ubang mga Seventh Adventist kusog na kaay mo prophecy na pagali ti prophecy nga February 29 mo balik si Kristo February 29 2028 balik si Kristo dapat iuban so tungod na sa ilahang nagsunod-sunod silang propeta ingon pagali sa Deuteronomio kapitulo 13 bersikulo 2 hangtod sa 6 ingon dire if there arises in your midst, Deuteronomy 13, 2, if there arises in your midst a prophet or a dreamer who promises you a sign or wonder, verse 5, but the prophet or the dreamer shall be put to death, because in order to lead you astray from the way which the Lord your God has commanded you to take. The prophet or dreamer has spoken apostasy against the Lord. Mo na nga piting daghana na kayo og simbahan karon, imbis simbahan Katoliko ra to. Nahitabo nga nanay simbahan diri sa Methodist, simbahan sa Iglesia ni Cristo, simbahan sa SD. Kana sila puros na ay mga propeta. Og ilang mga propeta nagpropesi mo na nangatakdan ang membro. Actually wala ta nagingon nga ang kini mga membro is wala sila kaalam, kaalam. Pero ang ilang kaalam, sumala sa Roma Kapitulo 10, versikulo 2, nga aduna sila kaalam, apan dili inabanan
sa kahibalo sa Ginoo. So salamat kay sa inyong pagpaminaw sa atong live, no? Usa lang to ka diskusyon, prove sa imong sa iyang simbahan, i-prove nako ako simbahan. So ako na prove man ako. Duha or tulo ka pamatuod, mao ka na tinuod. So Mateo 16:18, tulo ka libro, upat ka libro, 5 ka libro ako gipakita kaniya na pamatud-an ang simbahang Katoliko. So salamat kayo, may gabi ka natong tanan og happy evening og sa inyong pagkatulog. Salamat sa pagpaminaw.